para po sa araw ng buhay. Ito po yung pinakamahabang celebration ina-anticipate ng mga Pilipino. Usually, bare months pa lang, ang mga Pilipino po, ano po yan, naglalagay na ng Christmas tree sa mga bahay nila. Bare months pa lang, kaya ito po yung mahabang ina-anticipate na celebration ng mga Pilipino. September, naglalagay na ng Christmas light sa bahay nila. At kung ano-ano pa, ina-anticipate po nilang napakahabang panahon yan bago po dumating yung araw ng kinabukasan. Subalit, alam niyo po ba mga kapatid, na nung una, ang tinutukoy ko po nung una, hindi po yung mga nakaraang panahon. Hindi naman po talaga sineselebrate yan ng December 25. Kailan lang po nagsimula na yan po ipagdiwang ng araw ng December 25. Ito po, ayon po sa history, under the Emperor Constantine, the church in Rome began celebrating Christmas on December 25, ang taon 336 AD. So kailan po nagsimula? Noong 336 AD lang po nagsimula na pinagdiwang ng marami ang selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamumuno po ng emperor noon, ng pangalan po ay December 25. So, binigay ko na po sa inyo yung historical background, mga kapatid. At tinitingnan ko po kagabi ang encyclopedia kasi po high-tech na po yung pag-research kayo. Saksakan. Imposible daw po na mangyari yan ng December. Bakit? Kami po siya ipinanganak. Nung pinanganak po siya sa saksaban, wala puro mga tupa. Yung mga tupa po nasa lang. Bakit po? Sa encyclopedia po, kapag winter o tag-lamig, yung mga tupa, lahat po yan nag-ipon para po makabuo ng init. Nakuha niyo po? Wala po sila ron. Wala pong mga tupa noon. Nasa out po sila. So, hindi po mangyayari Desyembre po sa panganak. Ngayon lang po, tribute na din ulit sa ano po. At kung titingnan nyo rin ang Biblia, wala din po sinasabi kung anong buwan ang kapanganakan at petsa. So, unknown, mga kapatid. So, pwedeng yung bulat, mama, pwedeng apply. Yun nga po yung ano. Pero napaka-importante pa mga kapatid ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At dalawa pong verse yung aking pinaghanguan. Pinamagatan ko po ang topic nito. Pasensya na po, hindi po ako talaga magsusulat na paano ka-importante ang kapanganakan ng Mesiya sa sangkatauhan. How important is the birth of Messiah to mankind? Yung pamag. Ano ito yung ka-importante? Kasi minsan, akala ng iba, pagka-Christmas, di ba? Ang alam nga nilang simple, isang taklaw. Hindi nga nila naisip na simple dapat si Jesus Christ dahil sa kanya nakaupo yung okasyon, di ba?
birth of the Messiah. Pero papansinin niyo po, pag Christmas, ang nakamungat, ito, tatlo. Yung mataba, taba yung balbas, pila yung buhok, no? Tapos, lagi nga kulay-kulay kami. Nang na-highlights. At saka yung snowman. Snowman na-highlight. Pero, bibihira pag sinabing Christmas, ang ma-highlight si Kristo. Dahil kapanganakan din. Yun po yung mga, saka nga, iisip mo ngayon, ng mga bata, hindi nung ninang nila. Tama, tama mga kapatid. Kaya lang natin, pero pelikula eh. Finding Nemo, di ba? Pero Finding Nemo at saka Finding Ninang. Ayun na yung naiisip nila. Pero kung titingnan niyo yung banal na kasulatan pag sinabi kong Christmas, kaya nga po mula sa salitang Christ, dapat ang ma-highlight talaga ang mga tanong. Yung kapanganak. Kumango po ako ng dalawang verse at chapter sa banal na may sinasabi na napaka-importante tungkol po sa kapanganak ng Mesiyas. Ina-anticipate na po nila ito Old Testament pa lang. Muna po na mababasa natin sa aklat po ng propetang si Isaias, chapter 9, verse 6, ganito po sinasabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Kasi niyo po yung ginamit po na word, pinanganak. Ito po, hindi pa po yan pinapanganak. Pinoporsi pa lang. That is a prophecy. Hinuhula pa lang. Pero pansinin niyo po yung ginamit na word. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Kaya nga po, sa lahat po ng aklat meron sa mundo, ang isang patay ko Kristo. Ewan ko lang po kung sasangayon kayo. Kasi po, meron mo siyang mga salita na akala mo tapos na pero hindi pa nagaganap. Meron siyang mga pananalita na akala mo lipas na pero lahat po yun, umiiral pa. Kaya tama po yung sinabi sa Hebrews. Ang salita daw, anya ng Diyos ay buhay at alas. Higit man sa kalitang kapag. Diba? Hindi ko po yung pagbasa sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging tamang nga mga tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So ito po yung prophecy. Pero nung sinabi, ang Diyos sa pamamagitan ng propeta si Isaias, na ipapanganak, na ito po yung magiging pag-asa ng bayan kong Israel. Pero dito po, wala po sinabi kailan ipapanganak at saan ipanganganak. So magbigay tayo ng medyo hindi suntok sa aming talata. Ito po, yung aklat ng propetang si Micas, chapter 5, verse 2. Ito po, nilagay na po kung saan. Sabi niya po dito, ngunit ikaw, Bethlehem, o dito po, nagkaroon na po, hindi na po siya mag-aalangan yung mga tao saan ipanganganak. Ito po, nilagyan na ng place. Nilagyan na ng lokasyon, Bethlehem. Sabi niya rito, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Kailan po yung mula ng una na yun? Mula ng walang Huda. So dito pa lang po mga kapatid, napakalinaw na ng sinasabi. Yung ipanganganak, hindi po ito katulad ng tao na ang tao po meron pa simula. Tao po, kailan ka pinanganak yun? Simula po. Pero ito, yung ipanganganak, mula po o galing saan? Sa walang hanggan. Eternity. Kaya dito po, nililiwanag rin, paniniwala ng religion na si Kristo'y tao lang. Eh dito po nilalagay na mali na agad. Kasi ang sabi, yung ipanganganak, kahit na ulit-ulitin mo pasahin yan, eh galing pa mula ng
Kailan yung mula ng una na yun? Mula nang walang, kahit ulit-ulitin na lang basahin, hindi ko masasabi yung ipanganganak yan. Kasi ipanganganak nga, mula pa ng panahon walang hanggang. Basta makapwede yan. Tama? Ang sabi po rito, ang isa pang nakakamiss dito, kaya pala, dito pa lang, unawaan ko lang, kaya pala sa mga ito, hindi nila kinikilala si Christ ay Mesias. Kasi ang ina-expect nilang king na darating na Mesias, galing po sa malapalasyo ipanganganak. Galing sa dugo talaga, royal blood talaga na. Ang Panginoon, ipinanganak po sa pinakamaliit. Kumbaga sa Pilipinas, ang capital ng Pilipinas, Maynila. Tama? Hindi ako nagkamali sa history. Ang Kapitolyo ng Pilipinas, Maynila. Dapat, kung ikaw yung talagang king, yan kay panganganak. Yung problema, pinanganak sa Malay Island. Example lang to, ha. Ibig sabihin, yung doon pa siya sa pinakamaliit. Yung pinaka-least na ine-expect na doon dapat ipanganak yung king. May ibig sabihin talagang yung king na to, a humble king. Yun ang pagkakaiba talaga sa ibang mga king. Sabi nito, ikaw yung pinakamaliit sa bayan ng Huda upang lumagay sa lipo-lipo. Pagka sa ano, ito yung kapanganakan pa rin, yung pinakalis na ine-expect na sila doon lalabas yung isip. Kasi kung ikaw ay mag-iisip, saan ay papanganakan natin? Diba dapat sa pinakatanyag na city? Kasi di ba yung araw, ang mga hari, hindi talaga sa pinakasikat na city. Hindi mo ilalagay yan sa pinaka-probinsya. Kaya kayo. Tama, mali. So ito kakaiba. Kakaiba yung hari, yung Diyos ni panganganak. Kakaiba talaga. Napaka-humble niya. Dito pa lang yung pagtitingnan mo, aaralin. Kanya, ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo sa ito. Blessing yun. Yung city na yun, blessing. Kaya nga po sa Caroline, meron ko naalala kanta, long time. Di ba may kantang ganun? There was a new price. Hindi kasi maganda ang kanta ko, kaya mga kapatid. So dito pa lang po, ipinapakita na sa history na napaka-importante ng kapanganakan ng Jesus. Babalik lang po ako doon sa unang book at chapter na aking sinabi. Bakit po napaka-importante ng event na yan? Bakit po? Kasi po, pag binasa niyo po yung chapter 9 ng Isaiah, yung verse 1 and 2, verse, mga kapatid, doon po mababasa niyo yung chapter 1 na nakasulat, BIM, dim. Diba yung dim, ibig sabihin ng dim? An insufficient light. Tama? Yun ang meaning ng dim. Pero yung ginamit sa King James Version, dim, D-I-M-M-E-D. Ibig sabihin, sa Tagalog, maulap. Yun po yung ano. Babasahin ko po yung verse 2. Ito po, Isaiah chapter 9, verse 2. Yung sa verse 1, yung po yung nakasulat, dim, sa English translation. O sa Tagalog, maulap. Sabi niya, the people that walk in darkness have seen a great light. So, ibig sabihin, nung hindi pa ho ipinapanganak itong pinangakong Mesiyas, ang Israel po, nasa po sila na kung saan, madilim po yung mundo nila. Baga sa ano, yung kingdom nila, hindi well established. Diba? Sa history ngayon, kailan naman sila tinanggap as a nation, ang bayang Israel. Kasi nung panahon po ni Hitler, World War po, inuusig niya, talaga gusto niyang lipulin niya mga yan eh. Mga kapatid, kailan lang naman po na-establish yan na kinikala na nation ng Israel. No? At ito rin, lalo po, yung panahon nila, so ito yung sinasabi ng propetang si Isaias. Ang tinutukoy dito, hindi po yung kadilimang literal. Kasi ang Biblia po, gumagamit po siya ng mga paghahambing, pagtutulad. Madalas pong gumamit ang Biblia ng mga paghahambing o pagtutulad ng mga pananalita para ilarawan ang kalalagayan po ng bayan ng Israel. Ito po,
The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them hath the light shine. So ito po yung kalalagayan talaga nila. Kaya po ipinangako po ng Diyos, yung Mesiyas, nasa kalagayan po silang kaawa-awa, habag-habag. Tuloy po ang pagbasa sa Tagalog. Sabi niya, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwan. So ito po, it brings hope. Tama ho ba? His birth brings hope to mankind. Yung kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay pag-asa po sa sangkatauhan. Ito po yung dapat na ma-imagine natin. When we are thinking about Christmas, kasi sa iba imagination nila, pag dumarating po yung yung Christmas, iba sa kanila ang definition, iba sa kanila ang meaning. So dito po nililiwanag, ay importante pala, napakahalaga pala. Because it brings hope, no? Nagdadala ito ng pag-asa sapagkat ang kalalagayan nila nito ay lumalakad sila sa at yan po, ibinanggit din po ni Apostol Pablo. No, nakapareho po yung pagtutulad, paghahambing ng paggamit ng mga pananalita. Sabi niya po ito in Romans chapter 13:12. Sabi niya po ito, ang gabi ay totoong malalim. Kailan mo ba ginagamit nyo ang gabi ay totoong malalim? Ang medyo may parehas kong may edad. Di ba kapag hating gabi, tama, kapag hating gabi na, doon po ginagamit yung salitang ang gabi ay totoong malalim sapagkat yung kadiliman mas laganap. Hindi po ito kagaya ng kadiliman ng alas 6 ng gabi. Pag dumating na po yung 12 oras ng gabi, mas matindi po yung kadiliman. Tama po ba? Yung sa mga mature edad. No? Pero po ang hinamin dito, ang gabi ay totoong malalim. Ano bang ibig sabihin no? Doon sinasabi niya. At ang araw ay malapit na. Iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman. So, ang tutukoy pala na kadiliman po, kasama sin. So, nilalarawan siya, pinoportray siya, pag binanggit po yung kadiliman, yung gawa ng kasalanan. Nakuha po ninyo? At ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Yung mga gawain, yung po yung nagsisilbi, na inihahambing naman na kaliwanagan. So, ibig sabihin, bago po ipanganak ang Panginoong Jesucristo, ang mundo po noon ay puro kasamaan. Nabubuhay po ang tao noon sa kasalanan. Ano po sabi in Romans chapter 6 verse 3? The wages of sin is ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po pag-asa ang kamatayan ng Panginoon. Bakit po? Yung kamatayan dapat para sa atin dahil tayo po yung nagkasala. Kamatayan pong inako niya para sa kanya. At yung kamatayan, yung isang kamatayan na yun, ang bunga nun para sa atin ay napakalaking pag-asa. Pagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay may pag-asa tayo para po sa kaya napaka-importante. Tuloy ko po yung pagbasa o yung pag-aaral po sa banal na kasulatan. At ito po yung sinasabi pang hula kapag ka po siya ipanganak na dahil ang bayan nun lumalakad sa kadiliman. Sabi po, in Psalms chapter 112, verse 4, unto the upright there ariseth light. Sabihin, hindi naman ho lahat ng mga mamamayan ng Israel ay nabubuhay po sa kasalanan. Meron pong mga ilan po dyan, ang sabi upright. Sa kanila, ang sabi po anya, sumilang, no? Ang ilaw. Unto the upright there ariseth light in the darkness.
He is gracious and full of compassion and right. Inilalarawan, mapagbiyaya, punong-puno ng kahabagan, compassion, at punong-puno para po kanino, para po kanino. Kaya nga po, pinangako niya na sisilang. Sisilang ang sisilang. Sa po, in Zechariah chapter 14 verse 7, sabi niya po rito, but it shall be one day, ang araw lang po yun, which shall be known to the Lord. Not a day nor a night, but it shall come to pass at evening time, it shall be night. Tama nga po yung mula rin. Pinanganak po ang ating Panginoon sa Bethlehem, gabi. Tama ko ba? Oo, hindi po. Kaya nga po kanina pinapauna ko na. Pag binasa niyo po ang Biblia, ang buwan, petsa is unknown. Kanina sinabi ko rin po, tinitignan ko pa yung encyclopedia, imposibleng maging Disyembre ang kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit? Sa encyclopedia po, kapag ka winter, dapat ang mga tupa magkakasama. Hindi po sila nasa labas ng plak. Bakit? Kapag magkakasama sila, makakabuo sila ng init. Tama? Eh lahat po sila nasa labas. Yung pinanganak ang Panginoon. It means, hindi siya winter ipinanganak. Hindi taglamig. Kasi nasa labas lahat ng tupa. Hindi po sila nag-iipon. Hindi po winter o anong panahon. Yan po ayon sa encyclopedia. At 100% sure naman ito. Kasi June, December month, talagang winter. Ang mabuta. Tutuloy ko lang po ang pagbasa, pag-aaral. Ito na po yung kaganapan. Ang kaganapan naman po, makikita po natin sa first book ng New Testament. In Matthew chapter 2, sisimulan po sa chapter 2, verse 1 hanggang verse 6. Ito lang po, ang kaganapan. Kasi ina-anticipate po yan ng lahat ng tao eh. Ang muna po yan, yung mga nag-aaral taga ng Biblia, yung tinatawag po nila mga Levita, yung mga priests, na-anticipate na nila yan, yun ang book nila. Ito po, tumating na po tayo sa punto ng Biblia na kaganapan na, hindi na promise. Ito na po. In Matthew chapter 2 verse 1 hanggang verse 6, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea. So tama po, chapter 5 verse 2. Ito na po yung ina-anticipate nila. Yung una natin binasa in Micah chapter 5 verse 2, ito na po yung kaganapan, yung physical. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. So, ibig sabihin yung binabanggit ng mga kaarawan ni Haring Herodes during the reign of Herodes. So, hindi po binanggit. Hindi ito po itiyak, kailangan ng ating Panginoon. Yesu Cristo is in the reign of this man, King Herod. Yun po yung tiyak. Narito ang mga pantas na lalaki, so hindi po ginamit yung salitang three kings. Ang nakasulat po kahit English niyo yan, wise, yung kanta po, hindi po hari. Ang dumalaw sa Biblia, wise men. Yun po yung binabanggit dito ng banal ng kasulatan. Mga kapatid, sabi po sa verse 2, saan naroon ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo, kapagkat amin nakita ang kanyang bituin sa silanganan. So ito po galing pa pala ng malayo. Sa silangan pa. Nakita namin ang bituin niya. Sabi po rito, ang banal na kasulatan. Naparito kami upang siya'y sambahin. Isipin niyo po itong mga kapatid. Dito pa lang po sa verse na to. Kung siya po tao, ay ang worship ay dapat na po para sa Ama. Worship is not meant to human. Worship is meant to God. So, ibig sabihin, yung ipanganganak, ang sabi po ng
Micah chapter 5 verse 2, mula pa ng una, mula pa ng walang hanggan, immortal to. Hindi pwedeng maging mortal to, mga kapatid, kasi sasampalin. Sabi mo rito, ng mga pantas. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay naguligihanan siya, pati ang buong Jerusalem. At pagkakatipon sa lahat ng pagpapangulong saserdote. Pansinin niyo po, bakit po praise ang inipon niya? Kasi po, nung araw, ang mga humahawak lang po ng kasulatan, nagkasulatan, yung mga priest. Tinipon niya lahat ng mga priest, ng mga saserdote. Naguluhan siya eh. Kasi siya yung hari eh. Pero meron pa palang hari na inilagay ang Diyos na mas hari kaysa yung reigning king nga, teka muna. Parang kumbaga sa amin, parang nag-teka muna. Yung reigning king nga, sabi niya, ito nga anak na mas hari. Parang mga, sa isip niya, karoon ng threat yung kanyang pwesto as king. So ito po, at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at ekskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. Iniliwanag na nga sa Micah chapter 5 verse 2 kung saan. At sinabi nila sa kanya, Bethlehem ng Judea. So, eksakto, sapul talaga yung sinabi ng aklat ng propetang si Micah chapter 5 verse 2. Sinagot siya, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan, hindi ikaw ang pinakamaliit. So, yun po yung binanggit, di ba? Chapter 5, verse 2. So, yung pinakamaliit. Sabi po, ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ilalabas sa akin ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Dito po, parang red sa kanya to. Ha? Ako yung pastor na yun eh. I am Ako ngayon yung nagre-rin eh. Bakit meron pang threat sa posisyon ko? So, to make the story short, pag fast forward mo yan, pinapatay niya po lahat ng mga sanggol ang edad, 2 taon pataas. Pinapatay niya lahat. Kasi alam niyo po yung 3 pantas, hindi na bumalik sa kanya kasi sabi niya, bumalik kayo sa akin ha, pagkatapos niyo para ako pupunta ron, makakaroon din. Sambahin ko. Hindi na ako bumalik. Winarningan na po ng anghel ng Diyos na hindi na bumalik. Alam niyo po, meron po ako nabasang history. Ito po yung time na kung saan nanalo rin po first na kauna-unahang Miss Universe ng Pilipinas, si Gloria Diaz. Yan po yung unang-unang first natin Universe. Tama ho ba? At nagkataon din yung panahon na yan din po yung first ever na lalakad po yung tao sa ibabaw ng moon. Kilala niyo po kung sino? Neil Armstrong. At ito po yung sinabi niya nung first time niyang umistep sa moon. Sabi po niya, this was July 20, 1969. Tagal na, no? Ito po yung talagang sinabi niya na ng bibig niya nung siya lumalakad na ron, nung mag-launch siya sa moon, yung ng spaceship na ginamit nila. Kung ano man yun, o rocket yun, o ano man yun. Sabi niya, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. Pero po sa pag-aaral na to, iba ang masasabi. Anong masasabi ko po sa pag-aaral na ito? Ang masasabi ko po, in John chapter 1 verse 14, sabi po rito, and the word was made flesh. Sabi po sa 1:1 ng John, and the word was God, and the word was with God. So ibig sabihin yung word na to, yung verbo na to, Diyos. Lumasa Diyos at kasama ng Diyos. So sabi, lahat ng mga bagay nilikha sa pamamagitan niya at walang malilikhang anumang bagay kung wala siya. So ibig sabihin, itong verbo na ito, procreator. Pag sinabi pong procreator, kamang lalalang. Kasi sabi niya in Genesis 1:22, lalangin natin. Bakit niya po sasabihin yung word na natin, plural yun, kung siya lang pala mag-isa? Kasi meron hong relihiyon na nagtuturo eh.
Siya lang daw mag-isa. Sino yung kausap niyang natin? Isa lang pala mag-isa. Yung ba, kausapin ko sarili. Alam natin. Parang tira ulo ko pag gagano, di ba? Kausap ko na sarili ko, natin pa rin yung gagamitin kong word. Di ba yung natin, plural. Tama? Let us make man in our own image. So ito na yun. So in 1:14, and the word was made flesh and dwelt among us. Yun ang pinaka, maybe, hindi po maybe, I'm sure, this is the greatest event in the history of mankind. Kasi akala ni Neil Armstrong, yun na yung greatest event. No. The greatest event ever happened in mankind is this, nang ang Diyos tumahang kasama na sa lupa. Ito na po yun. And the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sa original po na Greek manuscript, yung word na dwelt o tumahan, ang meaning po niya ay iskaino, sa Greek word na ang ibig sabihin, to tent or to encamp, to occupy, to reside. Ano pa ang isang ibig sabihin? As God did in the tabernacle of Old Testament. Di ba nung tinatanong si Moises, yung tabernacle yung tinayo natin, tumatahan dyan. Kasi bumababa talaga siya doon. So ito po yung pinaka-greatest event in human history. Nung yung Diyos, magkatawang tao, makaramdam ng uhaw, makaramdam ng gutom, makaramdam ng pagtangis na namatay po si Lazaro, yung kaibigan niya. Umiyak din siya. Ito yung greatest history. Kasi minsan ang akala nila ang greatest history, nung ang tao daw ay bumaba sa moon. No. This is the greatest history ever happened in mankind. Nung ang Diyos, magkatawang tao, tumahan sa gitna natin. Tabernacle with us. Bibihira yung gagawa no, kahit po sa Greek mythology. Pag pinag-aralan niyo yung Greek mythology, hindi pwede yung Diyos maging parang tao din. At nakaranas din po siya ng kamatayan. Tama? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Iba yun. Ibang klase yun. Para mapatunayan niya yung pag-ibig. This is the manifestation of God's love. Yung pagsusubo niya ng kanyang buktong na. Kaya dapat po yung pag-ibig natin sa Diyos mag-manifest din. Tama ho ba? Amen po ba ron, mga kapatid? E paano ho ba nagmamanifest yung pag-ibig natin sa Diyos sa ganitong gawain? Kaya nga po sabi ko kanina, pag na lang po, baka mamaya may gano'n na naman. Diba? Dito po magmamanifest, gaano mo kamahal yung Diyos? Gaano mo kamahal yung Diyos? Real talk, bakit ang dami kong bakanting upuan? Mga kapatid. Real talk lang po. Sana po. Kasi, tingnan nyo lahat ng tao kung tatanungin po, pangarap niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangarap niya makasama po yun. Problema, ang number one major activity sa langit, pag nasa langit ka, nasasampa ka sa Diyos. Tama? And they will worship God day and night. E samantalang tayo ngayon, mga kapatid, 2 hours lang hinihingi sa atin. Dami pang ginagawa. Tama? Real to. Kasi ang Diyos, pinadama niya na sa atin yung pag-ibig eh. Ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin, John 3:16. Binigyan niya yung kanyang anak para tubusin yung ating kasalanan. Tayo naman, paano natin i-manifest yung pag-ibig natin sa Diyos? Hindi pwede yung salita lang, God, I love you. Ay, kahit sino kaya sabihin. Demonyo nga, sabi ni Santiago, nag-isampalataya. Nanginginig pa. Tama ho ba? So ito po, yung greatest history. At ang last verse na babasahin ko, in 1 Peter chapter 1:9 hanggang verse 12. Tingnan niyo po. Yung pag-anticipate po ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Na kung saan, sabi ko nga po sa inyo, yearly sineselebrate na sangkataon. Pero tingnan niyo po,
kung paano po yung pagtanaw dyan ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po sabi po rito ni Apostol Pedro in chapter 1 verse 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Ang faith pala, ito po mga kapatid, ang faith pala, kaya ka pala meron yan, may layunin yan. Sabi po rito, babasahin ko ulit ng dahan-dahan, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano po ba ang layunin ng pananampalataya? Ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. The salvation of our soul. Napaka-importante niyan. Bakit po? Lahat ng tao mamamatay. Wala pong exempted yan. Maging po ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao, namatay. Tama ho ba? Kaya po yung pananampalataya may layunin. At ang layunin po niyan, ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Verse 10, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasap na maigi ang mga propeta na nagsipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo o dadating sa inyo. Pansinin niyo po, yung salvation na ito, pinagsunugan po ng mga kilay ng mga propeta. Sabi po rito, pinag-aralan nila, nagsunog sila ng kilay, nagsikap sila tungkol po saan? Sa biyayang darating. Ang tinutukoy pong biyayang darating, the birth of our Messiah, the birth of our King, the birth of our Savior, the birth of King of Peace. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Tagal pong pinag-aralan. Ang tagalong, kaya nga po si na naguluhan na, si Herodes, ano po yung number 1 po sagot niya para mawala yung gulo sa utak niya? Pinatawag niya yung mga sacerdote, pinatawag niya yung mga scribe. Ano ba sabi sa kasulatan? Saan ba ipanganganak? O di ba nawala yung gulo ng utak niya? Pala, alam niya na. Di ba? So, in the same way, yung mga propeta, yung mga apostol, yung mga tagapagturo, talagang masikap po siniyasat yan. Kailan po darating. Kasi, nung panahon na yan na hindi pa ipinapanganak ang ating Panginoon, wala pong pag-asa. There's no hope. Kaya po every year, nagkakaroon sila ng tinatawag na animal sacrifices. Every year, para mapatawad yung kasalanan nila, napasok po once a year yung tataas-taas sa sacerdote doon sa most holy place para tubusin ang kasalanan ng bayan minsan sa isang taon. Year. Anino po yun eh. Pero nung nagawa na po ng Panginoon yung isang kamatayan, wala na pong pag-animal sacrifices. Tapos na po yan. Ang pagliligtas mo ng Diyos libre. Hindi ka na bibili ng tupa, magkano tupa para mapatawad ka sa lanan mo, magkahanap ka pa ng priest para ma-atone yung pagkakasal. Verse 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang at kailang panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una. Ang mga pagbabata ni Kristo, ang ibig sabihin yung mga paghihirap niya, yung suffering. At ang kaluwalhati ang hahalili sa mga ito. Verse 12, na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili. So, ibig sabihin, yung pag-anticipate sa kapanganakan ng Panginoon, yung revelation hindi galing po sa mind ng tao. Meron hong tinatawag na paggabay ng Espiritu Santo. May kasama hong pamamatnubay ng banal na Espiritu. Kundi saganang inyo, na pinangasiwaan nila ng mga bagay na ito, na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Kaya po napakapalad natin. Nung napangaralan tayo ng Ebanghelyo, napakinggan natin, meron palang kaligtasan ng kaluluwa. Di ba? Tuloy ko lang po yung pagbasa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinubong mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Napakapalad pala natin mga tao. Bakit po? Ulit-ulit yung basahin yan. Yung mga bagay na ninanasang mamasdan ng mga anghel, una pong pinakita sa atin. Ang ano yun? Yung kapanganakan ng Mesiyas.
yung kanyang pagliligtas. Yung kapalit ng mga sakripisyong gagawin niya, lalagyan ng koronang tinik. Alam niyo, nung pinanood ko yung Passion of Christ, talagang nanginig ako eh. Kasi nung pinaghahampas pala siya, yung likod niya, kung pinanood niyo, halos makita na yung buto. Kasi yung mga hinahampas sa kanya, yung lahat ng mga ginagamit ng Roman soldier nung panahon nila, kung paano yung pagpapahirap. Yung pag hinahampas ng parang latego na may awit na ganon, nakukuha yung laman. Kaya kapag ginaganon, yung mga laman ng Panginoong Kristo, makikita talaga, barak-barak talaga. Kaya pala yung pinalabas yung sa ibang edited na, kinilalagyan ng nag-blurred. Kasi kung ba tayo manonood minor, parang baka hindi niya kaya kung gaano ka-brutal yung ginawa sa atin. Ang sabi po ng apostol na si Pedro, yung kaluwalhatiang hakalilik sa mga ito. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ginawa, na kapag inimagine mo, ang kahalili naman ay pag-asa po sa buhay na wala. Yung makakasama mo siya sa langit araw at gabi para paglingkuran natin. Yun ang kahalili ng buhay na wala. Kaya ito po, sabi po ng banal na kasulatan, yung birth po ni Jesus Christ, mga kapatid, masasabi ko po, this is the greatest history na meron po ang sangkataon. Nung siya po ay nagkatawang tao, bumaba po sa lupa, makasama natin. Makasama po ng mga apostol. Kaya pwede natin tanongin pagka nasa langit tayo si Apostol Juan eh. Kasi siya yung humihilig doon sa sinapupunan ng Panginoon eh. Di ba? Siya yung pinakamalapit sa Panginoong Kristo. Pwede po nang tanongin eh. Kung kasi, di ba? At makakasama natin siya doon. Kaya ito po mga kapatid, huwag natin kalimutan. Pinaka dapat pong maramdaman natin sa puso't isip natin pag pinag-celebrate po yung Christmas. Hindi naman talaga yung Santa Claus. Hindi naman talaga yung bibigay ng mga ninong at ninang. Hindi, ito. Yung pag-asa. Yung pag-asa, yung hope, yung grace, pagpapala ito. Pag sinabi kasi grace, hindi mo deserve pero binigyan ka. Diba? Hindi mo karapatang i-earn yun eh. Yan ang biyaya. Yung salvation, that is grace. Pagpapala yun. Hindi po yan merito yung pwede mo makuha sa effort mo. Kaya napaka palad po natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay nagsilbing daan para tayo makabalik sa Kanya, maging bigyan tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos at magkaroon po tayo ng pag-asa. Well, nawa po ang diwa po ng mensahe ito ay sumaating lahat. Maalala natin talaga siya po talaga yung matanghal sa pansamdaigdigang pinagtitiwag. Muli isang magandang umaga po.